Yung yaman na galing sa mali, hindi yan success. Utang yan ng konsensya. Oo, pwede kang yumaman bigla. Pwede kang kumita ng malaki sa shortcut. Pero kung ang kapalit naman nito ay character at integrity mo, let me be honest, lugi ka pa rin. Let me share to you money versus integrity. Alam mo, ang pera, mabilis naman dumating, pero mabilis ding mawala. Pero yung sugat ng konsensya at sirang pangalan, aba, matagal yan bago mabura. Minsan nga hindi na talaga nakakalimutan. Wala nang pwedeng baguhin. Think about it. If you're just gonna reflect ilang kilalang tao, negosyante, o even mga politiko ang yumaman. Pero ilang taon lang, bumagsak din. Iniwan ng mga kaibigan, worst na kulong, kinahiya ng pamilya. Kung iisipin mo, sulit ba talaga yung 10 taon na nakalusot? Kung after 10 years or 13 or 15 years naman, wala din. Yes, nagkaroon sila ng luxury, pero nawalan sila ng tinatawag na legacy. Kaya alam mo, ikaw, I want you to ask yourself, kung bukas may dumating na opportunity na mabilis ang kita, pero ang kapalit naman ito ay respeto ng mga anak mo, ng asawa mo, o ng pangalan mo, tatanggapin mo pa rin ba? Akala kasi nung iba, kayang lumusot. Pero yung totoo, kahit tumagal, kahit ilang dekada pa yan, ang sirang legacy, damaging. At the end of the day, legacy ang habol natin. Hindi lamang luxury. Kasi kapag ang legacy nawala, yari tayo. Ang pera nauubos, pwedeng kitain. Pero ang pangalan, pananampalataya, ang values mo, yan ang tatak na iiwan mo sa mga susunod na henerasyon, sa mga anak mo at sa mga anak nila. Hindi lahat ng kayamanan kaya mong ipamana. Pero ang prinsipyo, ang pangalan at ang pananampalataya mo, your faith, yan ang kayamanang hindi nabibili at hindi mananakaw. Ang kayamanang pwede mong ipamana at ipamahagi sa mga susunod na henerasyon simula sa mga anak mo. Pwede kang mag-iwan ng bahay, lupa at account sa bangko, I understand. Pero kung sirang pangalan at konsensya naman ang iniwan mo, hindi rin kayang bayaran yang pabigat na yan. I want you to have discernment and decisions. Real talk lang. Ito yung lagi kong sinasabi. Hindi lahat ng deals worth tanggapin. Hindi lahat ng opportunities worth habulin. May mga oportunidad talaga na kahit mukhang malaki ang kita, pero maliit talaga ang kapalit. Kasi, hindi ba yung peace of mind is priceless? What good is 10 million pesos kung bawat gabi naman hindi ka makatulog? What good is 100 million kung nagkaroon ka naman ng depression at anxiety? What good is success kung ang kapalit naman ito ay ang mismong mahal mo sa buhay? Success without integrity is just failure in disguise. Kaya alam mo, ito ang mga tip ko sa'yo na pwede mong i-apply starting today. Number 1 is the excellence in small things. Excellence begins not with millions, but with small daily choices. Katulad ng integrity, keeping your word kahit walang nakatingin. Discipline, choosing what's right kahit mahirap. And alignment, making sure na ang ginagawa mo ay tugma sa calling, sa passion, at sa values mo. Sabi nga nila, if you can be faithful with the small, you can be entrusted with the big. Kung marunong kang maging excellent sa maliit, mas lalo kang pagkakatiwalaan ng malaki. Ganon din sa kabaliktaran. If you cannot be faithful with the small, you cannot be trusted with the big. Remember, character is capital. Kaya alam mo kung ikaw ay isang builder, founder, o leader na gustong magtagumpay nang hindi binibitawan ng kanyang integrity and purpose, then know this. May kasama ka. And that is yours truly. I'm here to walk with you. I'm here to support you. I'm here to guide you, and I'm here to remind you that the goal is not just profit, but peace. Not just luxury, but legacy. If you need my help, inquire to my page. Inquire to Prime Consultancy Corporation para matulungan ka. Tandaan, ang pera, pwedeng kitain at pwede ring maubos. Pero ang pangalan, ang pananampalataya at ang values mo, yan ang tunay na yaman na tatatak sa'yo, sa pamilya mo, at sa mga susunod pang henerasyon. When you build with that mindset, your success won't just bless you, it will bless the world around you. God bless you, everyone.